Magandang gabi, Ebsunistas! Maupay nga gabi, Tacloban City. Ika-6 ng Oktubre taong 2024. Kayo ay muling nakikinig sa aming programa na maghahatid ng mga kaganapan sa loob at labas ng universidad. Bibigyang boses ang pulso ng kabataan na tatalakayin ng iba't ibang isyu ng lipunan. Ako ang inyong kasama sa paghahatid ng balitang makatotohanan, Alrejan Lacaba. At ako naman ang inyong kasama sa Balitaktakan, Lizel Alpihar. Ito ang 107.1 Weekast Weekend. Magandang gabi, Ebsunistas! Maupay nga gabi, listeners! Ayan, nagbabalik muli ang aming lingguhang programa, ang 107.1 Weekast Weekend. Ayan, at kami rin ang tambalan nyo ay nagbabalik. Oo, Yes, dito. anong tambalan tayo, Tambalan, partner? gumaganong-ganon. Ibang tambalan yun. Oo. Iba yun. Kung mapapansin nyo, nung nakaraang linggo, wala tayong episode. Kasi nagkaroon tayo ng class suspension at Yes. isinagawa natin ang isang fogging activity dito sa university. Kasi ito yung isang tugon ng school upang ma-mitigate yung Oo. kaso ng dengue dito sa Eastern Visayas. Oo, talagang lumalago ngayon, partner, ang kaso. Para din naman to sa pagkapakanan ng Oo, estudyante syempre. natin, pati na rin ang ating mga guro at mga non-teaching staff. Oh, ayan, at speaking of mga guro, partner, Yes. ngayon ay sineselebrate natin ang World Teachers Day. Day. Oh, kaya naman sa ating mga guro dyan, happy World Teachers Day! Teachers Day, yan. Yes, kayo ay ang aming hero para sa aming mga estudyante at parati kami nagpapasalamat. Taos Oo. puso kami nagpapasalamat sa mga aral na inyong shinare sa amin. Siyempre, partner. Oh, simula nung daycare hanggang elementary, high High school, school. at ngayong college, talagang andyan ang ating mga guro upang magsilbi bilang ating second parents Yes. dito sa ating university. Pangalawang ina. Oo, pangalawang ina mo. Ina ko? Oo. Oo. Ina nating lahat. Yes. Yan. Oo, yung mga teacher talaga natin, ang sisipag. Lalo Halos na. hindi na matulog, matulog. partner. Oo. Lalo na ngayon na Oo. paparating na ang Oo. midterms. Oo, yan. Ayan. Ang midterms natin na talagang ganon na lang talaga ang reaction natin. Kaya naman, narito na ang ratsada ng maiinit na mga balita sa linggong ito. EBSU CE students pasok bilang semi-finalist sa NCEQ 2024. Interior design student kabilang sa top 7 semi-finalist ng 21st Estilo de Vida. Speaker Romualdez tatakbo bilang kinatawan ng latest sa 2025 elections. Doc Willie Ong tatakbong senador sa 2025 election sa kabila ng sakit na cancer. At pag-alboroto ng Bulkang Taal, patuloy na tinututukan. Government agencies nakaalerto na. Para sa detalye, pasok sa top 25 ang mga kinatawan ng EVSU Main Campus Civil Engineering Department bilang semi-finalist ng National Civil Engineering Quiz o NCEQ 2024. Ang nasabing kompetisyon ay ginanap sa University of the Philippines, Diliman noong Sabado, ika-21 ng Setyembre. Ang buong detalye ihahatid ni Brent Despe. Nakapasok ang mga kinatawan mula sa Eastern Visayas State University Main Campus sa top 25 semi-finalists ng National Civil Engineering Quiz 2024 na ginanap sa GT Toyota Asian Center, University of the Philippines, Diliman noong Sabado, ika-21 ng Setyembre. Ang EVSU teams ay binubuo ng Team A na kinabibilangan nina Homelito Padet Jr. at Niloy sa patnubay ng kanilang coach na si Engineer Hana Marie Intatano at Team B na kinabibilangan naman nina Carl Tingzen at Shem Kaandoy sa ilalim ng gabay ni Engineer Mark Kevin Sidro.
Parehong koponan ng universidad ang umusad sa semi-final round matapos nilang malampasan ang 2 rounds at isang clincher round laban sa mahigit 100 koponan mula sa iba't ibang higher education institutions sa buong bansa. Sa isang Facebook post, ipinahayag ni Engineer Sidro ang kanyang kagalakan sa naabot ng mga estudyanteng nakilahok bagamat kinapos sa huling round. Aniya isang tagumpay kung maituring pa rin ang kanilang pagkakapasok bilang semi-finalists sa nasabing kompetisyon. Samantala, itinanghal na kampiyon ang Far Eastern University Institute of Technology Team B habang pumangalawa ang FINMA University of Pangasinan Team A at ikatlo naman ang Cebu Technological University Dumanhog Extension Campus Team B. Ako ang inyong Wecaster Brent Jovidespe titindig para sa bayan. Maraming salamat, Brent. Samantala, napabilang sa top 7 semi-finalists ang isang 4th-year interior design student mula sa Eastern Visayas State University na si Godfrey R. Bagood sa 21st Estilo de Vida ayon sa opisyal na anunsyo sa kanilang Facebook page noong Miyerkules. Ihahatid ang balitang yan ni Andre Estopa. Napabilang sa top 7 semi-finalists ang isang 4th-year interior design student mula sa Eastern Visayas State University na si Godfrey R. Bagood sa prestihiyosong 21st Estilo de Vida ayon sa opisyal na anunsyo sa kanilang Facebook page noong Miyerkules, September 25. Ang disenyo ni Godfrey para sa Dementia Care Facility na may konseptong sanctuary para sa mga senior citizens ay agad na humakot ng atensyon sa mga hurado ng kompetisyon na binubuo ng mga arkitekto, interior designers at medical practitioners. Paliwanag ni Godfrey, ang disenyo niya ay naglalayong lumikha ng isang santuwaryo para sa nakatatanda kung saan pinararangalan ang kanilang mga alaala at kanilang buhay. Aniya, layunin nito na ipadama sa kanila na nasa tahanan sila sa espasyong humihikayat ng malasakit. Ang kanyang winning design concept na pinamagatang paghinumdum ay hango sa salitang Cebuano na nangangahulugang alalahanin, guni-gunihin at balik-tanawin. Dagdag pa rito, sa layunin makapagtayo ng isang kanlungan para sa mga matatanda, isinama niya ang isang disenyong inspirasyon na sumasalamin sa kanyang kaalaman sa functional aesthetics. Nakatanggap ng 232 entries ang kompetisyon mula sa mga estudyante sa 16 prestihiyosong paaralan sa buong bansa na kinikilala bilang pangunahing inter-school interior design event competition sa Pilipinas. Sa kabila ng matinding kompetisyon, namukod tangi ang disenyo ni Bagood kahit na naharap siya sa malalaking pagsubok, lalo na sa kanyang mental health. Mensahe ni Godfrey, para malampasan ang mga pagsubok, nakatuon lamang siya sa tamang pamamahala ng oras at naging flexible sa kanyang pamamaraan. Simula pa lamang ito sa mga dagdag pang magiging tagumpay ni Godfrey. Isa ring tagumpay ang kanyang pagkapanalo para sa Interior Design Department ng EVSU na nagbibigay diin sa papel ng departamento sa pagpapalawak ng kakayahan ng kanilang mga estudyante at sa muling paghubog ng industriya ng interior design. Ang tagumpay na ito ay isang patunay na kapangyarihan ng passion at pagpupursigi na nagbibigay buhay sa mundo ng pagdidisenyo. Sa patuloy ng paglalakbay ni Godfrey Bagood, inaanyayahan niya tayong makita ang mundo through the lens of possibilities. Ipinapaalala na bawat lugar ay may kakayahang magbigay ng kwento at maging inspirasyon para sa pagbabago. Ako ang iyong Wecaster, Andre Estopa, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Andre. Samantala, naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy o COC si House Speaker Martin Romualdez para sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Leyte nitong unang araw ng paghahain para sa national and local elections na nakatakdang isagawa sa May 2025. Ito na ang kanyang ika-6 na termino kung sakaling manalo sa halalan. Tinutukan ang balitang yan ni Diana Rose Montajes. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si Speaker Martin Romualdez para sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Leyte sa unang araw ng paghahain para sa national and local elections sa Mayo 2025. Ito na ang kanyang ika-6 na termino kung sakaling manalo siya sa halalan. Sa kanyang paghahain ng COC sa opisina ng COMELEC sa Tacloban City, Martes, ika-unang araw ng Oktubre, nagpasalamat si Romualdez sa mga Leyteño para sa kanilang patuloy na tiwala at suporta sa kanyang karera sa politika.
Dagdag niya pang sila ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa bayan. Naganda na rin ng COC ang mga kapwa mambabatas ni Romualdez sa Kamara de Representantes kabilang ang mga kinatawan ng partido lista. Kasama sa paghahain ang mga opisyal ng Leyte kabilang sina Gobernador Jericho Pitilla, Vice Gobernador Leonardo Javier, ang kinatawan ng ikalawang distrito na si Lolita Karen Javier at ang presidente ng League of Municipalities of the Philippines Leyte Chapter at alkalde ng Palo na si Remedios Pitilla. Nagsilbi si Romualdez bilang kinatawan ng parehong distrito sa loob ng 3 magkakasunod na termino mula 2007 hanggang 2016 at 2 termino mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. Kung muling manalo, plano ni Romualdez na bigyang pansin ang pagpapalawak ng mga programa sa edukasyon, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at pagpapaunlad ng infrastruktura sa Leyte. Patuloy din niyang susuportahan ang mga programa para sa kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Samantala, si Raymond Romualdez na pinsan ni Romualdez at kasalukuyang presidente ng Liga ng mga Barangay ng Tacloban City ay naghain na ng kanyang COC para sa pagkabisi alkalde ng Tacloban City. Ito ang kanyang ikalawang pagtatangka sa posisyon matapos ang kanyang pagkatalo noong 2022 elections. Gayunpaman, wala pang mga ulat tungkol sa balak ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na tumakbong muli. Ako ang inyong recaster, Diana Rose Montajes, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Diana. Inihayag naman ng dating Vice Presidential Candidate at online influencer na si Doc Willie Ong na tatakbo siya bilang senador sa darating na May 2025 elections sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa sarcoma, isang malalang uri ng cancer. Ibabalita ni Ashley Beto. Inihayag ng dating Vice Presidential Candidate at online influencer na si Doc Willie Ong na tatakbo siya bilang senador sa darating na May 2025 elections sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa sarcoma, isang malalang uri ng cancer. Kaugnay sa kanyang Facebook Live noong Lunes, ika-30 ng Setyembre, inihayag niya ang kanyang plano na magsumite ng Certificate of Candidacy o COC nito lang Miyerkules, ika-2 ng Oktubre. Ayon kay Doc Willie, ang kanyang asawang si Doc Liza ang personal na maghahain ng kanyang COC sa Commission on Elections, ngunit siya mismo ang tatakbo. Siya ay tatakbo bilang isang independent candidate at gagamit ng social media bilang pangunahing plataporma ng kanyang kampanya. Binibigyang diin niya na magiging malinis ang kanyang kampanya at wala siyang ugnayan sa anumang administrasyon. Sa isang Facebook post, sinabi ni Doc Willie na isusulong niya ang pagpapabuti ng healthcare system ng bansa. Dagdag pa niya, tulad ng kanyang mga naunang kandidatura noong 2019 at 2022, hindi siya gagamit ng campaign funds dahil naniniwala siyang ito ang ugat ng korupsyon. Matatandaang tumakbo si Doc Willie bilang Vice Presidente noong 2022 elections kasama si dating Mayor Isko Moreno sa ilalim ng Aksyon Demokratiko Party, ngunit pareho silang natalo. Tumakbo rin siya bilang senador noong 2019 elections, ngunit hindi pinalad. Kamakailan lamang, ibinahagi ni Doc Willie ang kanyang diagnosis ng cancer na ikinagulat ng marami niyang followers sa social media. Ako ang inyong weekcaster, Ashley Janelle Beto, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Ashley. Samantala, naglabas ng usok na umabot sa taas na mahigit 2,000 metro above main crater ang Bulkang Taal nitong Miyerkules ng hapon na di umano'y nagtagal ng 11 minuto. Ihatid ang balitang yan ni Erman Leoterio. Naglabas ng usok na umabot sa taas na mahigit 2,000 metro above main crater ang Bulkang Taal nitong Miyerkules ng hapon na di umano'y nagtagal ng 11 minuto. Ayon sa ulat ng PHIVOX, priyatong magmatic eruption kung maituturing ang nangyari sa Bulkang Taal na dulot ng pagtama ng magma sa tubig sa loob ng bulkan. Nabahala naman ang ilang residenteng malapit sa bulkan kung saan nakapaghanda ng gamit ang ilang malapit sa insidente. Nasa high alert na rin ang Philippine Red Cross para sa rescue evacuation ng mga naitalang apektado ng pagsabog.
Inihanda na rin ng local government unit ng mga karatig bayan sa Batangas ang tutuluyang evacuation centers ng mga residente na posibleng maapektuhan kung sakasakaling magkaroon ng major eruption ang bulkan. Batay pa rin sa datos na inilabas ng PHIVOLCS mula noong Setyembre 2022, may 18 priyato magmatic eruption na ang naitala mula sa bulkan. Kaya naman lubos ang pagpapaalala ng ahensya sa mga residente na magsuot lagi ng pantakip ng ilong at bibig, manatili sa loob ng bahay, ihanda ang emergency bag at manatiling alerto sa mga mahalagang anunsyo. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan at ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa tuktok nito. Ako, ang inyong Wecaster, Eman Leoterio, titindig para sa bayan. Maraming salamat, Eman. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa loob at labas ng universidad. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para sa mga balitang dapat na malaman mo. Ebsunista, makibahagi at makialam sa mga kaganapan sa ating universidad na sumasalamin sa ating lipunan. Ako ang inyong kasama sa paghahatid ng balitang makatotohanan, Alrejan Lacaba. At ako naman ang inyong kasama sa balitaktakan, Lizel Altihar. Ito ang 107.1 WeCast Weekend. Titindig para sa bayan.